6, 2 Timothy 4, um, Titus 3, Philemon 1, Hebrews 13, James 5, John, 1 John 5, 2 John 1, 3 John 1, Jude 1, Revelation 22. Okay. Ayan. Wow, galing. Thank you, Lolo Myong. No? Pati bilang ng chapters sa sinama po ni Lolo Myong. So maraming salamat po, Lolo Myong, at sinimulan mo yon. At ibig sabihin po nun, idadagdag po natin yan sa ating mga memory books. Okay. Sige po, so simula next week, yung mga mag-re-recite, kasama na po kung ilang chapters din. Okay? Apo. Tapos, pag lumaon, kada chapter, sali nyo ilang verse. Joke lang. Chapter lang. Tapos yan, next time, magkakaroon na tayo mga memory verses. Di ba? Yung John 3:16, memory verse na mga ganun na pong gagawin natin. Yan, sisimulan natin paunti-unti. Okay? Sige po, kasi dati natandaan ko, meron din kaming memorize, no? Letters A to F, tapos kada letter merong 14. So, memorize din po namin. Bale, ilang letters ba yun? Ilang numbers yan? A, B, C, D, E, F. 6 times 14. So, 60, 84, no? Tama ba? 74. Verses po, memorize din namin. So, kaya naman yun. So, next time, gagawin din po natin yun. Okay. Sige po, so good afternoon po sa lahat at welcome po sa ating Bible study. Live na po tayo, pwede nyo na rin po i-share, no, yung ating live telecast. Yabang, no, telecast. Tapos po, magsimula na tayo. Magsisimula tayo sa 14 at God willing matapos natin hanggang 17. Hanggang 17 lang po muna tayo. So, basahin po natin. Hindi ko pa pala na-share, no? Teka lang po. Okay. Sige po, request po natin. Basahin. Okay, Siren, ikaw, Sai. Pakibasa, Sai. 14 to 17. Luke 1, chapters 14 to 17. Ikaw ay magkakaroon ng kaligayahan at kagalakan at marami ang matutuwa sa kanyang pagsilang. Sapagkat siya'y magiging dakila sa harapan ng Panginoon at hindi siya iinom ng alak o matapang na inumin. Siya'y mapupuno ng Espiritu Santo mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina. Marami sa mga anak ni Israel ang panunumbalikin niya sa Panginoon nilang Diyos. Siya'y lalakad sa unahan niya sa Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang papanumbalikin ang mga puso ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang mga sawail sa karunungan ng mga matuwid upang ihanda ang isang bayang nakalaan sa Panginoon. Yan po ang ating pag-aaralan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita at patuloy na magpapalago sa aming pagkaunawa ng iyong salita. Ikaw din po sa pamagitan ng Banal na Espiritu ang siya magtuturo nito dahil siya ang maghahayag sa amin at mas malalim at mas malawak pa naming maintindihan ang iyong salita. Dahil ito ay akda ng Banal na Espiritu na siyang katotohanan, ito ang aming mga binabasa ay katotohanan. At maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng mga mata na ngayon ay hindi na bulag, mga tenga na hindi na bingi, bagkus
kami po ay nakakita na, nakakarinig na, at nakaunawa na ng iyong salita. Naway palaguin mo po, Panginoon, ang aming pagkahilig, aming pagkasabik, aming mga puso sa iyong salita, at ito'y aming ingatan upang kami ay hindi magkasala, na ito'y aming pagbubulay-bulayan araw at gabi, at ito'y ito ang iyong gagawing gabay sa aming paglakad dito sa mundo ng kadiliman. Maraming salamat dahil ikaw ang liwanag na siyang nagbibigay sa amin ng daan sa katuwiran. Maraming salamat, Panginoon, dahil ang lahat ng ito ay gawa mo. Ikaw ang soberanya sa lahat, at ito'y pinagkaloob mo sa amin dahil ito'y iyong pagpapakita ng iyong pag-ibig, habag at awa. Maraming salamat, Banal na Espiritu. Maraming salamat, Panginoon. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so let's start with verse 14. Okay, kahapon, short review lang, no? Kahapon po atin pong napag-aralan, at maraming salamat, no, sa Banal na Espiritu na siyang nagbigay ng pag-unawa sa atin patungkol doon sa panalangin, no, na sinagot, at naintindihan po natin na iyon po ay hindi dahil ipinalangin nila, but kung mababasa po natin sa lumang tipan, ito'y nakasulat na, ito'y itinalaga na mangyayari yung pagliligtas at yung magiging sugo bilang maghahanda sa daan ng Mesiya. Okay, so ngayon magpapatuloy tayo. So tingnan natin yung verse 14. Ikaw ay magkakaroon ng kaligayahan at kagalakan, at marami ang matutuwa sa kanyang pagsilang. So, sige, pag-usapan po natin, no, yung mga salita, yung mga words, no, dito po sa verse 14. Ikaw ay magkakaroon ng kaligayahan at kagalakan, at marami ang matutuwa sa kanyang pagsilang. Sige po, anyone po na makakapag-share sa kanila pong napag-aralan, no? Mula po sa iisa nating guro, di ba? So ngayon parang reporting lang tong ginagawa natin, no? Reporting. Okay, verse 14. Meron po ba kayong isang tema na napapansin dito sa verse 14 na pinapakita, no? Isang tema na gustong-gusto nating lahat. Sige po, anyone? Ako, mapapansin ko po dito, may 3 po akong words, no, na sasabihin, tapos encourage ko po kayo na mag-share din. Kaligayahan, kagalakan, matutuwa. No? Yung 3 salita po na iyon, no? Kaligayahan, kagalakan, at matutuwa. So, ano po yung pwede niyo pong ma-share dito sa... Sige po, Dad. Habang ayusin ko lang po yung ano ni Lolo, yung medyo na ano niya eh. Teka po. Ako biglang pumasok sa akin yung kalapol, yung kanilang ministeryo, na sa kabila ng kahirapan, kumbaga, ng mga kapighatian, yun o, ano pa rin sila, kumbaga, di ba nga, nasabi doon na halos parang tinanggap na nila na sila'y mamatay ng kanilang kamatayan. Pero sa kabila nun, napagtagumpayan nila sa tulong sa ginawa nga ng Diyos, na
sa kabila nun, meron pa rin ito, yung mga ganito, yung kaligayahan, kagalakan. At kumbaga, sa kabila nun, natuwa pa rin sila kasi nga marami silang naibalik sa di ba? Kumbaga na nila yung katotohanan at marami silang mga buhay na. Yun ang nakita ko dito. Na naibalik sa Diyos. Itong masishare ko, no? Nagkaroon ng lubos na kagalakan, ang tangkatahuan dahil pinangako ng Father God na karoon ng katuparan sa pagsilang ng ating Panginoon Hesukristo. Dahil dito, sinabi ng ating Panginoon na sinabi ni Father God na magkakaroon ng kapatawaran ang mga tao, na magkakaroon ng liwanag ang nasa kadiliman, magkakaroon ng pag-asa ang mga taong kasala, magkakaroon ng kapatawaran sa mga kasalanan kung magsisisi sila at babalik loob sa Panginoon Diyos. Yun lang. Okay. Sige, thank you po, Lolo Myong, no? Teka lang po, hindi ko narinig yung kay Daddy. Ano po yung sinabi mo, Dad? Baka pa-repeat na. Hindi, na parang nabalik lang din sa akin yung sa ministeryo nila Pablo, no? Na sa kabila ng mga kapigatian, kahirapan, na halos handa na silang mamatay, no? Pero sa ginawa sa kapangyarihan ng Panginoon, yung kaligayahan, kumbaga meron pa rin silang yung kaligayahan, natuwa rin sila dahil yung sa ginawa nila sa kabila ng kahirapan, marami pa rin silang naibalik sa Panginoon, no? Yan. Okay, sige po. Thank you, Dad. So, okay, anin ko muna yung share ni Daddy kanina. Siguro ang na-share po ni Daddy is yung parang kung ano yung naalala niya, no, sa mga salita nung narinig niya yung kaligayahan, kagalakan at matutuwa. So, kasi po I think yung mga tatay at nanay natin nag-aaral sa 1 Corinthians ba? First or second na? 2 Corinthians na po, at yun po yung tema na nababasa ni Daddy, no? So nung nabasa niya to, naalala niya yon, yung kagalakan na meron po ang mga apostol. Yes, kagalakan dahil connected din po doon sa topic nung Sunday na ganun na lamang sila ka willing na mamatay kasi nga buhay yung, kumbaga meron silang katiyakan na sila'y mabubuhay muli dahil ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay muli. So yun, salamat Dad sa pag-share mo. Pero yun nga po, no, mag-ingat lang din tayo sa kapag nag-aaral kasi lagi po nating tandaan, doon tayo magpo-focus sa konteksto nung binabasa natin, no? Ayun, okay man yun na natandaan natin, pero dito sa inaaral natin, may ibang kaligayahan or kagalakan or katuwaan, no, na binabanggit or pinupunto dito. At yun po yung pag-uusapan natin. So kanina na-share po ni Lolo Myong na about nga dun sa pagliligtas, no, na pinangako ng Panginoong Hesukristo para sa kanya mga mga ililigtas, no? So in which yes, yun po yung kumbaga konteksto na meron tayo dito sa binabasa natin ngayon. Sige po, teka lang, hindi ko lang po nakita. Nag-raise hand po ba si Tito Bong? Nag-ano ka po ba, Tito Bong? Hindi, akala ko, okay. Meron po ba? Sige, sagot na rin ako. Sige po. Opo, kasi dito po sa 14, ito po tinutukoy po ba sa tinutukoy ito sa anak yung kay anak ni Elizabeth at ni Zacarias. Ito po, bilang magulang, siguro yung kaligayahan natin, nakita natin na yung plano ng Diyos doon sa ating mga anak.
So dito talaga tinawag po ni Zacarias itong anak nito sa pamamagitan ng makikita po natin to sa verse Luke 76 na ikaw ay aking anak, itatalaga kita, magiging isang propeta at sa kataas-taasan. Kung mabasahin po natin sa 76, at ikaw anak ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daan. So, yung bilang isang ama siguro, para sa akin, kaligayahan natin na makita ang ating anak na pinili siya ng Diyos sa pamamagitan na yon. So, siya ang isang magiging daan para yung pagkakasundo ng magulang sa kanyang anak. Kaya yung sa 14 po, yung kagalakan, mararamdaman nila yung kagalakan at kaligayahan sa pagsilang ng kanilang anak. Yung pong parang ito po talaga yung plano ng Diyos sa kanyang anak na isisilang. Opo. Yan. Okay, so yun po, thank you Tito Bong sa pag-share. So, isa sa mga bagay na titingnan din natin ngayon is yun nga, ito po ay patungkol kala Zacarias, at Elizabeth. At ayun, sino ba naman ang hindi matutuwa, na ang iyong anak ay pinili or kumbaga napakalaking pribilehiyo na gamitin ng Panginoon, at yun po talaga isa sa mga joy na meron ng ating mga magulang, even tayo kahit kapamilya nung taong iyon. So siguro maganda na simula yon na nabanggit po iyon. Kasi at first glance, siguro yun po talaga ang ating masasabi, At first glance, yun po talaga ang ating may isip na, wow, matutuwa talaga sila Zacarias at Elizabeth, even yung iba pa na mga nakakilala sa kanila, kahit nga na hindi gagamitin ng Panginoon basta magkaanak, siguro matutuwa talaga silang labis. Bakit po? Kasi nga wala po silang anak, tumanda na sila, siguro around 80 or 70 years old na sila Zacarias, at si Elizabeth. So kahit magkaroon lang ng anak, ay punong-puno na po yan sila ng kaligayahan, kagalakan at katuwaan, So maganda lang na nabigyan tayo ng door. Yun ang na-share. Kasi nung nag-aaral din po ako at kung babasahin natin yung kabuuan po ng konteksto nito, ito ay patungkol sa patungkol kay John the Baptist, tama po ba? And kung matatandaan nyo po, ng mga nakarang araw, nabigyan po natin ng kapaliwanagan at nakita natin yung kahalagahan ng pagdating ni John the Baptist. Bakit po? Kasi si John the Baptist ang siyang itinalaga or siya yung tinutukoy doon sa Malakay chapter 3, verse 1 ata yan. Sige, balikan po natin yung Malakay chapter 3 verse 1. Please bear with me, makinig po tayong maigi. Sabi dito sa chapter 3 verse 1, narito, sinusugo ko ang aking sugo upang ihanda ang daan sa unahan ko, at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Ang sugo ng tipan na inyong kinalulugdan ay narito dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So, ang kahalagahan ng pagdating ni John the Baptist is ito yung simula, dito na natin makita yung simula ng pagdating ng Mesiyas. Okay? So, ibig sabihin, pag dumating na yung sugo, it is a joyful thing. Ito ay napaka-saya at tayo'y mapupuno ng kaligayahan, kagalakan, at tayo matutumaway. Bakit? Kasi ibig sabihin, ang pagdating ng sugo ay susunod doon ang pagdating ng Mesiyas. Diba? Okay? That's the importance ng pagdating ni
John the Baptist. Kasi si John the Baptist ang magtuturo sa atin, or dito sa konteksto sa kanila, si John the Baptist ang magtuturo sa kanila kung sino ang Mesiyas. Kasi siya ang sugo eh. Siya ang naghahanda ng daan eh. Diba? So if ever, kung sino man ipunto ni John the Baptist, kung sino man ipunto ng sugo, then yun siya ang Mesiyas. So ibig sabihin po, dito po sa verse 14, no, sa konteksto na ating pong binabasa, well, hindi ko po sinasabi na hindi matuwa dapat si Zacarias. Well, yes, natutuwa yan sila dahil nagkaanak nga sila. Pero kung atin pong titingnan yung kabuuan, no, ng storya nating binabasa, ito po ay patungkol kay John the Baptist. Hindi bilang isang anak ni Zacarias at ni Elizabeth, but bilang sugo ng Diyos na siyang maghahanda sa daan ng paparating na Mesiyas. Diba? So, ibig sabihin, yung na-share din po ni Lolo Myong, na tayo mapupuno ng kaligayahan at kagalakan na tayo matutuwa dahil isinilang na eh. Diba sabi dito, kayo magkakaroon ng kaligayahan at kagalakan at matutuwa kayo sa kanyang pagsilang. Why? Kasi isinilang na ang sugo. Isinilang na ang sugo at mamaya, isisilang na rin ang Mesiyas. Kaya marami ang matutuwa. At ito po ang kanilang hinihintay. Kahapon nga po, maganda po ito na i-connect natin. Kasi kahapon, di ba, ating pinag-aaralan, ano ba yung panalangin na sinabi ng anghel na sinagot? Di ba? And kahapon, natutunan natin at salamat sa gabay ng Banal na Espiritu. Well, hindi po ako nagsasalita ng ganito na parang yung mga Pentecostal or charismatic, no? Ganito po ako magsalita ngayon na sinasabi ko ay sa Banal na Espiritu kasi malalaman niyo po yan sa Sunday. Inaaral ko po ang Banal na Espiritu at natutuwa ako kasi nakilala ko na siya. I mean, marami po akong natutunan tungkol sa kanya at maayos natin at magiging tama yung ating pananalita. Tulad ng, for example, salamat sa Diyos Ama sa kaligtasan. Why? Kasi ang Diyos Ama ang siyang punot dulo ng pagliligtas sa atin. At bakit tayo nagpapasalamat kay Jesucristo? Dahil sa pamamagitan niya, tayo ay naligtas. Pero ito ay po ang punot dulo, ang Diyos Ama. Now, ano ngayon ang Banal na Espiritu? Di ba? Yung ganun ba, yung mas maiintindihan natin yung distinction sa tatlo. Because our God is a triune God or tatlo, 'di ba? 3-in-1 ang ating Panginoon. But anyway, I'm not here para iano yung topic natin sa Sunday, but yun po ang dahilan bakit sinasabi ko salamat sa Banal na Espiritu at maintindihan din po ninyo 'yan sa Sunday. So sana ay makinig po kayo ng mabuti, no, ngayong darating na Sunday. Anyway, balik tayo, focus tayo dito sa verse 14. Ayun, kahapon nga po sabi ko po kasi kay Jamie kahapon after ng Bible study natin, hindi yun nakalagay sa meron po kasi akong kodigo. Meron po akong notes, no, na tumutulong sa akin para maalala ko yung mga important details na inaano ko po sa kada verses. Wala po yun yung pinag-usapan natin about dun sa kay panalangin ni Zacarias. It's just that ewan ko, nagtuloy-tuloy siya, na-connect siya. And I praise God, no, na sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, ginabayan niya tayo. Kasi yun po talaga isa sa work ng Banal na Espiritu. Naturuan tayo ng mga malalalim, no, na mga misteryo na hindi pa natin nauunawaan. And kahapon, we learned, natutunan natin na ang panalangin na iyon, dahil nga si Zacarias ay pari, at ito pa, hindi ko lang nasabi kahapon, pag pari po, alam niyo po ba ano pong ibig sabihin kapag pari ka, kapag naglilingkod ka sa templo? Ikaw po ay banal. Ibig sabihin, you are separated, di ba? Ang kabanalan is, ikaw po ay separated ka na, di ba? Iba ka na. Ibig sabihin, ng mga pari talaga, hindi sila dapat gumawa ng bagay or makiayon sa kung ano ang ginagawa ng normal na citizen. Narinig niyo po ba yung mga kapatid? So even sa prayer ng mga pari, hindi po sila nagpipray para sa kanilang sarili. But ang pinagpipray nila, kasi nga sila ay pinabanal ng Panginoon upang maglingkod sa templo ng Panginoon, even in their prayers, it's possible na hindi po sila nananalangin for their personal
na mga pangailangan or kung ano man ang kanilang personal na kagustuhan. Kasi sila'y naglilingkod sa templo. Di ba? So, ibig sabihin, ang kanilang main na concern is God and the people of God. Okay? Sila po ay itinalaga pare na maglilingkod para sa tao, para sa Panginoon. Naintindihan niyo po yun? Parang ganito. Example, for example, ikaw ay isang empleyado. Di ba? Example? Basta may trabaho ka. Di ba pag nasa trabaho ka, anong sinasabi? Maging professional ka. Yung mga personal na bagay mo, huwag mong dalhin dito sa trabaho mo. Di ba may mga ganong policy yung mga business companies? Di ba? Kasi even sila, alam nila, binayaran kita, sinisweldohan kita, yung oras mo para dito, hindi para sa personal mo na mga bagay. So, sa ganong bagay, nakikita natin somehow na even dito sa paglilingkod nila sa Panginoon, they are holy, di ba? Holy to the Lord, natatandaan niyo yun, di ba? Sila po ay merong nilalagay sa kanilang mga ulo, tapos may nakasulat po dyan, holy to the Lord. Ibig sabihin, ang kanilang buhay, kanilang gawain ay para lamang sa Panginoon. Naintindihan niyo po yun, mga kapatid? So, isa po yun sa nagbibigay ng ebidensya na yung panalangin na isinagot kay Zecharias is yung panalangin niya para sa bayan ng Israel. At isa doon sa panalangin niya is yung promise na nandoon sa Malakay. At eto, tingnan niyo po mga kapatid. The last prophet and the last written scroll is galing kay Malakias. Galing kay Malakay. So, di ba tayo, mahilig tayo sa mga pinakabago. So, para sa kanila, that is the most recent. Di ba? Yun yung pinakabago. Kasi yun yung huli. So, it's possible na yun din yung parang mas binibigyan nila ng pansin sa kanilang pag-aaral, sa kanilang pagbabasa doon sa templo. Naintindihan niyo po yung mga kapatid? Kasi that's the last piece eh. So, ibig sabihin, there is much greater importance doon sa huling na isulat. Naintindihan niyo po? So, it's really, really possible na yun talagang pinapanalangin nila yung kung ano yung pinangako doon sa propesya ni Malakias. Diba? Now, bakit ba tayo napunta doon? Yes. Itong verse 14, it talks about yung kaligayahan at kagalakan at katuwaan na ibinibigay dahil nandito na, nakikita na natin yung pagpapatuloy ng pagtupad ng Panginoon sa kanyang pangako. Diba? At meron din po akong i-share din sa inyo. Connected din sa share ni Tito Bong kanina. Meron akong kodigo dito, no. Tunay ngang napakasaya ang magkaroon ng anak. At gaya ng iba pang bagay na dumadating sa buhay natin na nagbibigay ng tuwa sa atin, saya at kagalakan. Ngunit, mga kapatid, lagi nating tandaan na iisa lang, okay? Iisa lang ang tunay na makakapagbigay sa atin ng walang hanggang tuwa, saya, at kagalakan. Itbulaga. Okay? Ito ay ang babanggitin sa verse 13. Di ba? Ito yung babanggitin sa verse 13. Tama ba itong sinabi ko? Sa verse 13. Ano ba yung sinabi sa verse 13? Hindi verse 13. Nagkamali po ako ng sinabi. Okay, anyway. Meron pong verse ako na gustong i-share sa inyo sa Luke chapter 10, verse 20. Okay, tingnan niyo po itong verse, Luke 10, verse 20. Sabi dito, no? Sinabihan ni Jesus, gayunman, sinabihan ni Jesus yung mga alagad, gayunman, huwag ninyong ikagalak ito. Okay, ano ba yung konteksto nito? Again, mga kapatid, kapag po tayo nag-aaral, always stick to the context. Tayo po yung mga exegetes, okay? Exegesis ang ating pag-aaral, hindi eisegesis. Now, ito pong Lucas 10, ito yung time na isinugo ng Panginoong Jesus, yung mga alagad na sila'y magpagaling, magpalabas ng mga demonyo, mga espiritu,
Tapos magpagaling, no? Tuwang-tuwa yung mga alagad kasi nga, wow, nakagawa sila ng mga milagro. Pero anong sabi ng Panginoong Yesus sa verse 20? Gayunman, huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagpasakop sa inyo, kundi inyong ikagalak na ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. So you see, no? Isa lang talaga ang tunay na makakapagbigay sa atin ng tuwa, kagalakan, at kasiyahan. Yon ay ang pagkakaligtas sa atin. There's no other things greater than this na tayo pa ay iniligtas ng Panginoon. Okay? So, kaya po, yes, again, dito po sa verse 14, ito po ay kagalakan, kaligayahan, at tuwa na naidudulot ng pagliligtas. Okay? That's the main and that's the thing dito po, yung kaligtasan. Kaya nagagalak sila. Kasi nga, ang pagsilang ni John the Baptist, ibig sabihin nun, nalalapit na, may hahayag na ang tagapagligtas. And that's a joyful thing. Di ba? Okay? So, ito lang, insert ko lang din po mga kapatid, naway yung nagbibigay po ng tuwa sa atin is yung tayo po iniligtas. No? Hindi po yung mga bagay na na-experience natin dito sa mundong ito. Pwede po tayong, parang ganito, example lang. Ako po, dati po kasi, galing po kami sa mahirap na, yung sitwasyon namin dati. I can never imagine na magkakaroon ako ng kotse. Ito, insert ko lang po Hindi po to prosperity gospel. Dati, inisip ko talaga, napaka-imposible magkakotse kami. Mahal-mahal yan. And then, di ba, 4 years ago, nagkaroon ng sasakyan. And ngayon naman na, 2022, niligtas ako ng Panginoon. So, na-realize ko na yung mga bagay pala na yun, ang babaw. Gawa dati kasi inisip ko, wow, nagkakotse ako, no? Salamat, ganito, ganyan. Dati hindi ko akalain. Ang pinapakita ko lang po, no? Yes, meron mga bagay dito sa mundo na minsan natutuwa tayo, nasasayahan tayo. Pero sana, sasabihin ko sana higit doon, hindi eh. Pero sana, maintindihan po natin na wala na pong ibang bagay na dapat nagpapasaya sa atin, nagbibigay ng kagalakan sa atin. But isa lang, na tayo ay iniligtas ng Diyos. And that's it. That is more than enough. Kaya nga po, pag yan po ang nasa puso ninyo, mangyayari po yung sinabi, nakalimutan ko lang, yung godliness with contentment. No? Godliness with contentment. So, doon magsisimula talaga yung pagiging kontento natin sa buhay natin dito sa mundo. Why? Kasi, nasa iyo na yung nasa iyo na yung bagay na tanging kailangan natin. At yun ay ang kaligtasan. Di ba? So, anything na meron dito sa mundo, hindi na po tayo mababother doon sa mga bagay na yun. Di ba? We will be satisfied kung ano man ang meron tayo. Alright? So, yun. Verse 14. Now, in verse 15, sapagkat. So, ito yung dahilan. Bakit sila mapupuno ng kagalakan? By the way, insert ko lang po, no? Maganda na nagkaroon kami ng ni Lala kanina. Anyway, insert ko lang po to. Again, yung pagiging kontento po, no? Pagiging kontento. So, mga kapatid, sana wala na po sa atin yung paghahangad ng kung ano pa man, no? Okay, magiging specific po ako. Sabihin natin yung kayamanan or pagiging mayaman. Wag na po tayong maghangad nun. Kung ibigay ng Panginoon, well, praise God, no? Kasi gagamitin niya yon para sa kanyang ministeryo dito. Hindi para sa atin yon, but gagamitin niya yon para sa kung ano man yung purpose ng Panginoon. Pero, iwas po tayo doon sa, ito lang, no? Iwas po tayo doon sa mga, for example, yung loto, no? Yung loto. Hindi po yan tama, kasi ano po yan eh, parang gambling or pagsusugal pa rin po yan. At kumbaga, nakadepende po yung parang ano natin sa yung luck ba? Ano yung luck? Yung swerte-swerte. Now, hindi po tayo namumuhay sa swerte. Okay?
So, ayun lang, lalo na sa mga tatay-nanay natin or sa mga tito-tita natin, lolo-lola natin, again, no, loto is hindi po yan nararapat na practice pa nating mga mananampalataya. No, yung sabihin natin na sige pag tumama, paggawa ko yun ng 10-story building, no? Hindi po ganoon ang gawain ng Panginoon. Hindi po ganoon ang paggawa niya sa kanyang iglesia. All right? So, kung anong meron tayo, pasalamatan natin ng Panginoon. Huwag na tayong sa mga ganong makamundo po yun eh. Makamundong pamamaraan po yun. So, yun, mga loto, mga talpak, or mga ano pa ba, sugal, or ano pa bang basa, no? Yung kung ano mga bagay na related sa ganyan. Bingo! Ayan, bingo. Hindi ko na nababanggit, Lola, kasi wala na eh. napagtagumpayan na eh. Kaya hindi ko na nababanggit, Lola. Alright? So anyway, ayun lang, paalala lang po yun sa bawat isa. Okay? So anyway, kaya nga, okay, verse 15 na tayo. Baka magtagal pa tayo doon. Okay, verse 15. Sapagkat, no, bakit tayo magagalak? Sapagkat siya'y magiging dakila sa harapan ng Panginoon. Okay? Ito pa, bigyan ko na po kayo ng outline. May 3 po tayong pag-uusapan dito. Sapagkat siya'y magiging dakila sa harapan ng Panginoon, una. Pangalawa, at hindi siya iinom ng alak at matapang na inumin. Pangatlo, siya'y mapupuno ng Espiritu Santo mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina. So, etong 3 sentences na to, bibigyan natin siya, or hindi tayo magbibigay ng interpretasyon, but hayaan natin ang salita ng Panginoon na may explain itong kada sentences na to, no? Now, sapagkat siya'y magiging dakila sa harapan ng Panginoon. Paano ba? Ito, another review sa bawat isa. Paano ba? Uy, thank you sa heart. Akin pala yan. Paano ba? Paano ba nagiging dakila ang isang tao sa harapan ng Diyos? No? Paano? Bakit sinabing magiging dakila siya sa harapan ng Panginoon? Sa pagiging malinis, matuwid. Banal. Okay? Banal. Yes? Paano ba nagiging matuwid at malinis at banal ang isang tao sa harapan ng Panginoon? Masasabing dakila. Kapag nakita sa'yo yung mga prutas na ng banal na espiritu. Diba? Kasi yun yung unang ginawa ng Panginoon sa atin eh. Na ibinigay niya ang banal na espiritu. So, ang pagiging resulta sa atin, dapat makita yung resulta na yun, na yung mga fruit of the Spirit makikita sa ating buhay. Yun lamang po. So, sino po ang may gawa na ikaw ay isang dakila sa harapan ng Panginoon? Pinapakita dito na ang Diyos ang may gawa ng lahat. Dahil nga sa pagbigay niya, tayo nga'y patay. Diba? Sa 2 Corinthians 5:5, yun yung una niyang ginawa. Binigay niya sa atin ang banal na espiritu bilang paunang bayad. So ano ang gawain ng banal na espiritu? Yun yung pagpapaano sa atin. Paano? Okay. So mga kapatid, naging clear po ba yan sa inyo? Okay? So yung sinabi po dito na sapagkat siya'y magiging dakila sa harapan ng Panginoon, hindi po ibig sabihin nito dahil siya ay magiging sugo, dahil siya ay maglilingkod sa Panginoon, dahil siya ay susunod sa Panginoon, dahil siya ay mabait, dahil siya ay ganito ganyan. So, hindi po iyon ang naging dahilan bakit siya naging dakila or magiging dakila sa harapan ng Panginoon. Okay po? Pero siya po ay magiging dakila sa harapan ng Panginoon dahil siya, okay? Dahil siya ay pinabanal ng Panginoon. Dahil siya
ay binuhay ng Panginoon. At i-connect ko na po dito, dahil siya ay mapupuno ng Espiritu Santo na mula sa Ama. Okay? Mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina. So, ibig sabihin po dito, dahil siya ay pinili ng Diyos. Okay? Hindi po dahil alam ng Diyos na magiging masunurin si John the Baptist, hindi po dahil nakita ng Diyos na in the future, susunod talaga si John the Baptist, hindi po iyon. But ito po ay dahil sa pagpapasya ng Panginoon. Okay? So again, nauuna po ang pagpili ng Panginoon. At kung ano man yung gagawin ni John the Baptist na atin po mababasa, kung ano man pong gagawin niya, yun po ay prutas na lang. Yun po ay resulta na lang ng pagliligtas ng Panginoon sa kanya, ng pagpili ng Panginoon sa kanya, ng pagbibigay ng Panginoon ng Espiritu Santo sa kanya. So sana naging clear po dito. Kasi alam niyo po, ito pong mga evangelical Christian or even yung mga Armenians to be specific, alam niyo po anong sasabihin nila dito kapag nabasa nila to? O tingnan niyo si John the Baptist, 'di ba? Sumunod talaga siya sa Panginoon. Kaya 'di ba naging dakila siya sa mata ng Panginoon. Kaya kayo din, sumunod kayo sa Panginoon. Maggawa kayo ng 12 disciples, no? I-reach niyo yung whole world para kay Lord, no? 'Yan ang sasabihin nila. Okay? 'Yan ang magiging interpretation nila. Bakit ko po 'to nasasabi? Kasi I was once. Okay? Dati po akong ganon. But anyway, salamat sa Panginoon dahil siya nagligtas sa atin. So, wala pong siya'y naging dakila sa harapan ng Panginoon dahil ang Panginoon ang may gawa noon sa buhay niya. Okay? At i-insert ko lang din po dito sa huling sentence na siya'y mapupuno ng Espiritu Santo mula sa sinapupunan ng kanyang ina. It is a very similar thing na nangyari po kay Propeta Jeremiah. Basahin natin yung Jeremiah chapter 1. Verse 5, tingnan niyo po ang sinabi ni Jeremiah, no? Ito pala ay sinabi ng Panginoon. Bago kita inanyuan sa sinapupunan, ay kilala na kita. No? At bago ka ipinanganak, ikaw ay aking itinalaga. Hinirang kitang propeta sa mga bansa. Ito po yung sinabi ng Panginoon kay Propeta Jeremiah. Okay? So, sino po ang pumipili? Sino ang nagtatalaga? Ang Diyos. No? Hindi po dahil nakita ng Diyos na ayan si Tita Susan, ito ano talaga to eh. Mag-aaral talaga ng salita kaya pipiliin ko to siya. Hindi. Hindi po ganoon. Okay? It's very clear na ang soberanya dito, ang Panginoon, hindi ang tao. 'Di ba? Kaya napaka-important na point na papag-usapan natin itong verse 15. No? Siya ay magiging dakila sa Panginoon dahil siya ay mapupuno ng Espiritu Santo mula sa sinapupunan ng kanyang ina. At ito ay kagagawan at pasya ng Diyos Ama. Okay? So mga kapatid, ulitin ko lang po, ikaw po ay nagagalak, ikaw po ay may pusong naghahanap sa Panginoon dahil ikaw po ay binigyan ng bagong puso ng Diyos. Hindi po dahil desisyon mo yan. Okay? Hindi po dahil sa iyo nanggagaling yan. Kasi kung natural na tao, kung ang pag-uusapan natin is yung natural na tayo, we will always reject God. We will always seek the pleasure of our flesh, of our eyes, and of this world. Yun lang po ang ating hahanapin lagi. Hindi po ang Panginoon. Pero tayo po, Ephesians 2, bagaman tayo'y patay sa ating kasalanan, tayo'y binuhay niyang muli. Okay? Yun po ang ebanghelyo. Yun po ang magandang balita, no? Na tayo na dati ay mga patay sa ating mga kasalanan. No? In the midst of that, sa gitna ng iyon, sa gitna ng ating pagkakasalangsang sa ating kasalanan, binuhay niya tayo, niligtas niya tayo. Hindi tayo, ito may nabasa po ako kagabi, tulad ng isang puno, no? Tulad ng isang puno,
yung branch po ng puno, hindi po yun na nagpo-produce ng prutas. Di ba? Hindi po yun nagpo-produce ng prutas. But lahat kung ano man ang napoproduce or nagagawa noong branch. Ano ba Tagalog sa branch? Sa mga mahilig sa puno. Tingkay? Ano ba? Tangkay. Tangkay. Kung ano man po yung nakikita natin mga prutas doon sa tangkay, nanggagaling po yun sa root, 'di ba? Ng puno. Yun yung source. Okay? So tayo din po, ganun din po. Hindi tayo ang nag-produce ng mga mabubuting gawa. Hindi tayo nag-produce ng kagalakan at kasabikan na makilalang Panginoon. Hindi po yun nanggaling sa atin. Okay? But yun po ay nanggaling sa Kanya. Nung tayo ay Kanyang inilagay sa Kanyang, puno. Kumbaga, na siya na puno na pinanggalingan ng lahat. Okay? So, sana naging clear po yan. That's the gospel. Next po, yung gitna. At hindi siya iinom ng alak o matapang na inumin. Sige nga, tingnan natin. Ano pa may share nyo dito? Ano? Daddy daw. Hindi. Dahil tungkol lang din sa nabasa ko. Nung sinulat yan, di ba si Luke man ang nagsulat yan. Maraming mga napaisip na. Si John the Baptist ba ay isang Nazirite o Nazarite? Nazirite. Ano yung mga Nazarite? Nazirite. Ito yung mga taong pag yung ano niya yung sarili niya sa Panginoon, na meron silang mga vow o panata. No? Na sinabi rin sa Numbers 6:15. Pinakita doon yung mga panata. Basahin mo nga, Be. Okay lang ba? Bagay, ito nga pinag-uusapan natin. Ano po yun, Dad? Numbers? Numbers 6:1-5. Okay. So, sa Old Testament, no? Mahaba ngayon, 21. So, pero pinakita rito yung mga panata na yun nga, na hindi inom ng mga alak, hindi magpapagupit, mga ganun ba? So, nung nabasa ko to, hindi, sa tingin ko, ito ba'y kailangan pa ba ngayon? Meron bang tamang panata? Meron bang lumang panata? Kailangan pa ba itong panata sa panahon ngayon? Diba? Yun yung naano ko lang. Hindi, since nabanggit dito, kailangan talaga na, ito, yun nga, di ba nga, yun nga pag-uusapan natin ngayon. So, meron na ako mga tanong, mga ganun. Na, ang paglingkod ba sa Panginoon, kailangan mo pang mamanata, di ba, parang ganun. So, yun lang, yun lang mga ano ko. Okay, Dad, magandang tanong po yan. At magandang sagutin din po yan. Okay. So, bigyan ko lang po kayo ng nabanggit ni Daddy yung salitang Nazirite, no? Nazirite. Yan po ay tawag doon sa mga tao. Kung babasahin po natin yung Numbers chapter 6. Ito po, no? Ito po yung basahin niyo na lang po yung Numbers chapter 6 verses 1-5. Yan, magandang reference po yan. Yung Nazirite po, hindi po yan yung mga taong nakatira sa Nazarene, okay? Yung Nazirite po ay tawag sa mga tao na ino-offer yung sarili nila, na dinedevote yung sarili nila, buhay nila para sa Panginoon. So meron pong mga certain na mga kung mamamanata ka, okay, ito yung mga gagawin mo. Huwag kang inom ng alak, hindi ka magpapagupit,
ayan, no, Nazirita sa Tagalog, no? Hindi siya kakain ng anumang bagay na binubunga ng puno ng ubas. Ano pa? Ba dito, no? Yun, hindi siya mag-aahit, siya magiging banal. Okay? At yun, usually yun yung hindi pag-inom at hindi pagpapagupit. Now, nabasa ko din po sa commentary ni Dr. John MacArthur na yes, si John the Baptist ay mako-consider na isang Nazirita. Okay? Although hindi po sinabi dito na dinedicate, kasi ang pagiging Nazirita po is yung sarili mo po yung desisyon, sarili mong pag-o-offer sa sarili mo. Yun din po, medyo hindi ko pa siya ma-explain ng maayos, pero it's possible na pwede, no, na tawagin nating Nazirita din si John the Baptist. But anyway, ang nagtalaga naman sa kanya is ang Panginoon. Okay? So wala na pong question doon na ang Panginoon na nagtalaga sa kanya. Now, kaya lang may kita natin dito na babalikan natin sa Luke 15, 1 chapter 15, no? At hindi siya iinom ng alak o matapang na inumin. Pagpapakita po ito na pinanata talaga siya sa Panginoon. Okay? Ibig sabihin, the Lord decided na siya ay itatalaga dito sa gawain na ito. O kumbaga, ang buhay niya, buong buhay niya ay para dito. Okay? Ngayon, ang tanong is yun po, magandang tanong yun. Tayo ba? Kailangan pa ba natin na mamanata sa Panginoon? Kailangan pa ba natin na gawin niyon? Wag na maggupit ng wag na ring uminom or wag nang ganito ganyan. Kailangan pa ba? Is it still kumbaga susundin pa rin ba natin ito para maging Nazirita? Yun po yung tanong. Well, okay. Isa po sa mga sagot is, again, it's in the old tipan. Okay, nasa lumang tipan siya. So, hindi na po tayo bounded na gawin po yon. Okay? But, sa bagong tipan, actually, it's more than that. Okay, parang nanonood si Kuya, may sinen siya. Hindi ko alam yung term, tol. Ano mo na? Okay, anyway. Sorry. Anyway, pero kung babasahin po natin, no, ito sa natatandaan ko sa sulat po ni Pablo sa mga taga Romans, basahin po natin, Romans 12. Ito na pong ginagawa natin actually. 1. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay inyong mga katawan na isang handog na buhay. Banal, nakasiya-siya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Tayo na nasa bagong tipan, ang panata natin, kahit hindi man tayo mamanata, no? But ito na yung buhay natin. Ito talaga yung buhay natin. Na sumunod sa kung anong kalooban ng Diyos. Na ialay ang ating mga katawan na isang handog na buhay. Banal, no? So, it's more than, ito ay higit pa sa hindi pag-iinom, hindi pag-shave, no? It's more than that. Okay? Naintindihan niyo po mga kapatid? So, automatic na po yun sa isang iniligtas. Kumbaga, automatic na po yun sa bawat isa sa atin. Hindi po ito desisyon. Hindi po ito option, na okay, niligtas ka. So i-offer mo ba yung katawan mo na isang handog na buhay sa Diyos? Or hindi? Hindi po yun ganun. But ito po ay prutas, ito po ay magiging resulta or magiging, kumbaga, natural. Again, hindi po siya radical Christianity, but it is basic Christianity sa atin. Okay? Yung paghahandog natin ng buhay natin, kahit tayo mamatay, hindi po yun isang bagay na, wow, level 10 ka na sa Christianity mo. No!
It's a basic Christianity. Or in other words, that is Christianity. There's no level 1, there's no level 10. Si Ryle ay level 10 na kasi nagtuturo na. Si level 1 pa lang kasi nakikinig pa lang. Hindi ganun. No? Hindi po yun. Naintindihan niyo po ba yun, mga kapatid? So it's a great reminder sa ating pagtatapos, no? Hanggang lang pala tayo, 15. No, mga kapatid, ito po yung buhay natin. Na bawat parte ng ating katawan ay handog natin na buhay sa Diyos. Na banal, ibig sabihin po ng banal, hindi natin yan ginagamit sa kasalanan, hindi natin yan ginagamit sa kamunduhan, but ang ating pamumuhay ay namumuhay tayo kung ano po ang ikinalulugod or kalulugdan ng Diyos. Again, hindi po siya nalulugod sa atin dahil sa ating mga ginagawa, but nalulugod siya dahil sa ginawa ng kanyang anak. Mga kapatid, nakikinig po ba kayo? Siya'y nalulugod lamang sa ginawa ng kanyang anak. Okay, Ryle. So, kay Jesus Christ lang pala, bakit kailangan pa rin natin na gumawa ng ganun, ganito, ganyan? Kasi alam niyo po ba, mga kapatid, yun po ay parte ng ginawa ng kanyang anak. Naintindihan niyo po yun? Ang pagpapabanal sa atin, ang pamumuhay natin na para sa Panginoon lamang, yun po din ay resulta ng kung anong ginawa ni Jesucristo. So hindi po yun mawawalay doon na, ay, yung ginawa lang pala ni Jesus Christ, yung pinamuhay niya lang pala. So kami, okay na yun, Ryle. Hindi. Sabi mo, hindi malulugod ang Panginoon sa ginawa natin. Hindi. Kumbaga, yung pamumuhay natin na banal din para sa Panginoon, yun ay gawa ni Kristo. Naintindihan niyo po yun? Kaya nga, di ba sa Ephesians 2:10, kayo, okay? Ephesians 2, ito dapat memory verse din pala natin to, no? Ephesians 2 verse 10. Sapagkat tayo ay kanyang pinakamahusay na gawa. Ibig sabihin, kung tayo may namumuhay ng banal, namumuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon, yan ay gawa ng Panginoon. Okay? Na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya'y nating lakaran. No? So yung paglalakad nating na matuwid, na naayon sa kalooban ng Diyos, that's part of the mighty workings of God. That's part ng ipinamuhay ng Panginoong Hesukristo, na yun ay lalakaran na lang din natin. So kung sasabihin niyo po na okay lang na hindi ako gumanito ganyan, well, isa po yan sa indication na you are not saved. Hindi mo naunawaan eh. Di ba? Hindi nakikita sa iyo yung ginawa ng Panginoong Hesukristo eh. And most importantly then, yung banal na espiritu. Yung ginagawa ng banal na espiritu sa buhay ng isang taong iniligtas. Di ba? So mga kapatid, again, it's a great reminder for us, no, na sa pamumuhay natin, makikita talaga ang pagliligtas ng Panginoon sa atin. It will always, kung ikaw ay anak ng Diyos, mamumuhay ka talaga ng anak niya, bilang isang anak niya. Okay? So, I think doon lang po tayo muna, mga kapatid. So, bukas po, meron po tayong Night of Psalms, Hymns, and Prayers. Psalms 10 po ang ating babasahin bukas, 7 p.m. So, ni-invite po natin ng bawat isa. So, basahin nyo din po yung Psalms 10, no? Pag-aralan nyo din po yung Psalms chapter 10. Okay, so maraming salamat sa lahat. Tayo po ay manalangin muna sa pagtatapos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagpapalago sa amin, sa aming pag-unawa ng iyong salita, sa mga bagay na iyong itinakda at itinalaga. Maraming salamat, O Diyos, dahil ikaw ang soberanya at ang kaligtasan ay nasa sa iyo. At walang sawa po kaming magpapasalamat. At maraming salamat dahil ito ay ginawa ng Panginoong Hesukristo na kanyang ibinigay ang kanyang sarili. At ito ay sarili niyang desisyon dahil sa kanyang pag-ibig sa iyo at pag-ibig sa amin. At salamat sa Banal na Espiritu na siyang kumikilos sa buhay ng bawat isa. Salamat dahil ito'y pinangako mo at hindi mo kami iniwan bagkus ikaw ay nagbigay sa amin ng lakas
at yun ang banal na Espiritu upang makapagpatuloy sa pamumuhay habang nandito sa lupa. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong kadakilaan, sa iyong lahat ng ginawa. Lahat ng kaluwalhatian ay para sa iyo lamang. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Thank you po sa lahat. See you po bukas, 7 p.m. Bye-bye. God bless.